Sa liblib na bahagi ng bayan ng Santa Lucia ay may isang lumang bahay na nakatirik sa gitna ng malawak na bukirin. Gawa iyon sa matitigas na kahoy na tila ilang dekada nang nakikipaglaban sa ulan, init at bagyo. Ang bubong nitong yero ay kinakalawang na at ang ilalim ng bahay na nakatukod sa matatabang poste ay madalas pinamumugaran ng damo at ligaw na halaman. Doon lumipat ang mag-iinang sina Aling Cora at ang 17 taong gulang niyang anak na si Daniel matapos silang mapalayas sa inuupahang bahay sa Maynila. Wala nang ibang matakbuhan si Aling Cora kundi ang lumang lupang minana ng kaniyang yumaong ama. "Pasensya ka na anak," malungkot na sabi ni Aling Cora habang inaayos ang kanilang mga gamit. "Ito na lang ang natitira sa atin." Tahimik na tumango si Daniel. Hindi siya sanay sa probinsya. Lumaki siya sa maingay na lungsod kung saan palaging may ilaw at ingay ng sasakyan. Sa unang gabi pa lamang sa Santa Lucia ay pakiramdam niya'y nilalamon siya ng katahimikan. Pagsapit ng gabi, mabilis na binalot ng dilim ang buong lugar. Wala halos ilaw maliban sa iilang gasera mula sa kalapit na bahay. Sa malayo ay maririnig ang kuliglig at mahinang ihip ng hangin sa palayan. Habang nakahiga si Daniel sa lumang papag, hindi siya dalawin ng antok. Bigla niyang narinig ang mahinang katok. Tok. Napakunot noo siya. Makalipas ang ilang segundo ay muli iyong narinig. Tok, tok, tok. Parang nanggagaling sa ilalim ng bahay. Umupo siya at nakinig ng mabuti. "Ma," tawag niya. "Ano yon?" Antok na sagot ni Aling Cora mula sa kabilang higaan. "May naririnig ka ba?" Tahimik sandali ang paligid. "Wala." "Wala naman. Baka daga lang." Ngunit alam ni Daniel na hindi daga ang tunog na iyon. Mabagal, pantay, parang sinasadyang kumatok. Hindi na lamang siya nagsalita. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil sa tila paghahalo ng lupa sa ilalim ng bahay. Nang silipin niya sa siwang ng sahig, wala naman siyang nakita kundi makapal na damo at lumang paso. Lumipas ang ilang araw at nagsimula silang masanay sa buhay probinsya. Natuto si Daniel tumulong sa bukid ng kanilang kapitbahay na si Mang Isko kapalit ng kaunting bigas at gulay. Ngunit habang tumatagal, ay lalong dumadalas ang mga katok sa gabi. Minsan ay 3 beses, minsan ay 7, at minsan eksaktong 12:00 ng hating gabi. Isang gabi, habang umiinom ng kape si Mang Isko sa kanilang bahay, naikwento ni Daniel ang tungkol sa mga tunog. Biglang natigilan ang matanda. "Ano pong problema?" tanong ni Daniel. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Isko ang tasa. "Hindi ba sinabi ng nanay mo ang kwento tungkol sa bahay na to?" Napailing si Daniel. Napabuntong hininga ang matanda bago tumingin sa ilalim ng sahig. "Noong araw," mahinang sabi niya, "may nakatira raw na pulang duwende diyan." Natawa si Daniel. "Duwende? Totoo ba yon, Mang Isko?" Hindi ngumiti ang matanda. Sabi ng matatanda rito, maliit lang daw iyon pero mapanganib kapag nagalit.
kulay pula ang balat. At sa tuwing may lilipat sa bahay, huminto siya sandali, nagpaparamdam. Biglang umihip ng malakas ang hangin sa labas. Kumalabog ang bintana. Napatingin si Daniel sa ilalim ng sahig. Muli niyang narinig ang katok. Tok, tok, tok. Mas mabagal, mas malinaw. At sa pagkakataong iyon, parang may kung anong gumapang sa ilalim mismo ng kaniyang kinauupuan. Napaatras siya agad. Ngunit nang silipin niya ang siwang sa sahig, may nakita siyang dalawang mapupulang matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Napatili siya at napaurong. "Anak!" sigaw ni Aling Cora. Nang muling sumilip si Daniel ay wala na ang mga mata. Tanging malamig na hangin na lamang ang umaakyat mula sa ilalim ng bahay. Namutla si Mang Isko. "Sabi ko na nga ba," bulong niya. Nagising na siya. Hindi agad nakatulog si Daniel matapos ang gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang mapupulang matang nasilayan sa ilalim ng sahig. Kahit pilitin niyang isipin na baka guni-guni lamang iyon dahil sa pagod at dilim, hindi niya maikaila ang matinding kaba na gumagapang sa kaniyang dibdib. Madaling araw na nang tuluyan siyang dalawin ng antok. Ngunit hindi pa sumisikat ang araw, ay nagising siya dahil sa malalakas na yabag sa ilalim ng bahay. Parang may tumatakbo sa lupa. Mabilis, pabalik-balik. Bumangon siya agad at sumilip sa bintana. Wala siyang nakita. Tahimik ang paligid. Ang mga puno ng saging ay marahang sumasayaw sa malamig na hangin habang nababalot ng manipis na hamog ang bukirin. "Daniel?" Napalingon siya kay Aling Cora na bagong gising. "Bakit parang namumutla ka?" Mahinang sabi niya. "May nakita ako kagabi." Napatigil si Aling Cora habang nagtitimpla ng kape. "Anong nakita mo?" "May mga mata sa ilalim ng bahay." Ilang segundong natahimik ang kaniyang ina. Pagkatapos ay pilit itong ngumiti. "Anak, baka pagod ka lang." "Hindi ako nagkakamali." Hindi sumagot si Aling Cora. Lalo lamang naghinala si Daniel nang mapansin niyang tila iniiwasan ng kaniyang ina ang usapan. Pagdating ng tanghali ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Isko. Naabutan niya ang matanda na nag-aayos ng lambat sa lilim ng puno ng mangga. "Mang Isko," tawag niya. Pag-angat pa lamang ng tingin ng matanda ay tila alam na nito ang sasabihin niya. "Nakita mo na ba?" Dahan-dahang tumango si Daniel. Napabuntong hininga si Mang Isko. "Hindi dapat kayo lumipat dyan. Kung may alam kayo, sabihin niyo na po sa akin." Tahimik na tumingin ang matanda sa malawak na bukirin bago nagsalita. "Noong bata pa ako," umpisa niya, "may nakatira riyang matandang albularyo, si Tandang Selo." "Anong nangyari sa kanya?" "Sinasabing may inalagaan siyang nilalang sa ilalim ng bahay." Nanlamig ang pakiramdam ni Daniel. "Duwende?" Tumango si Mang Isko. Pero hindi ordinaryong duwende. Kulay dugo raw ang balat noon at may gintong mga mata. Hindi raw iyon nananakit,
basta't hindi ginagalaw ang teritoryo niya. Kung ganon, bakit natatakot ang mga tao? Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Dahil may mga nawala, natahimik si Daniel. 3 raw na tao ang hindi na nakita matapos magtangkang hukayin ang ilalim ng bahay. Napatingin si Daniel sa direksyon ng kanilang tahanan. May nakakita ba sa nangyari? Wala. Pero tuwing gabi, may naririnig silang sigaw mula sa ilalim ng lupa. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kahit tirik ang araw ay nakaramdam ng kilabot si Daniel. Bakit hindi na lang sinunog ang bahay? Sinubukan na. Napakunot noo si Daniel. Anong ibig niyong sabihin? 15 taon na ang nakalipas. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Mang Isko. May mga lalaking nagtangkang sunugin ang bahay. Pero bago pa kumalat ang apoy, huminto siya. Bigla raw umulan ng malakas kahit maliwanag ang langit. Napalunok si Daniel. At nang gabing iyon, dagdag ng matanda, natagpuan ang isa sa mga lalaki sa bukid. Ano pong nangyari? Mabigat ang tinig ni Mang Isko nang sumagot. Patay na. Natahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon ang maririnig sa malayo. Simula noon, pagpapatuloy ng matanda, walang naglakas loob na sirain ang bahay. Pag-uwi ni Daniel ng gabing iyon ay mas mabigat ang kaniyang pakiramdam. Habang papalapit siya sa bahay, napansin niyang bukas ang ilalim ng trapal na tumatakip sa silong. Sigurado siyang maayos niya iyong itinali bago siya umalis. Dahan-dahan siyang lumapit. Malamig ang hanging lumalabas mula sa ilalim. Parang may kakaibang amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Ma? Tawag niya. Walang sumagot. Nasa bayan si Aling Cora upang mamili ng pagkain. Mag-isa lamang siya. Huminga siya ng malalim bago yumuko upang silipin ang ilalim ng bahay. Madilim. Tahimik. Ngunit maya-maya, may nakita siyang maliit na anino na mabilis na gumalaw sa dulo ng silong. Napaatras siya. Sinong nandyan? Walang sumagot. Ngunit ilang segundo pa'y may narinig siyang mahinang tawa. Maliit, magaspang, at hindi pangkaraniwang tunog ng tao. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Pagkatapos ay may kung anong maliit na bagay ang dahan-dahang gumulong palabas mula sa ilalim ng bahay. Natigilan siya. Isa iyong lumang pulang laruan na tila pag-aari pa ng bata noon. Ngunit ang mas nakapagpatindig ng balahibo, niya may sariwang putik at maliliit na bakas ng kamay na nakakapit dito. At sa ilalim ng laruan ay may nakaukit na mga salita, "Umalis kayo dito." Hindi agad nakakilos si Daniel matapos mabasa ang nakaukit na babala sa lumang pulang laruan. "Umalis kayo dito." Parang nanigas ang kaniyang katawan habang nakatitig sa maputik na bagay na nasa paanan niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila nanginginig ang kaniyang mga kamay kahit mainit naman ang panahon.
Dahan-dahan niyang pinulot ang laruan. Isa iyong maliit na kahoy na kabayo, nakupas na ang pintura. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang matingkad na pulang kulay nito. Halatang napakatagal na nitong nakabaon sa lupa. Bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos mula sa ilalim ng bahay. Napaatras siya agad, tahimik muli. Ngunit malinaw niyang nakita ang paggalaw ng damo sa ilalim ng sahig, parang may gumagapang paikot doon. Mabilis niyang iniwan ang silong at pumasok sa bahay. Pagdating ni Aling Cora, kinagabihan ay agad niyang ipinakita ang laruan. Nagbago ang kulay ng mukha ng kaniyang ina. Saan mo nakuha yan? Sa ilalim ng bahay. Biglang napaupo si Aling Cora. Parang nawalan ito ng lakas. May alam ka ba rito? Matagal bago ito sumagot. Noong bata pa ako, mahinang sabi niya, ikinuwento ng lolo mo na may kakaibang nilalang daw na nakatira sa lupaing ito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ayaw kong matakot ka. Napailing si Daniel. Hindi ba't mas nakakatakot yung wala akong alam? Napabuntong hininga si Aling Cora bago tumingin sa sahig. May bilin noon ang lolo mo, sabi niya. Kahit anong mangyari, huwag na huwag daw huhukayin ang ilalim ng bahay. Lalong nagtaka si Daniel. Bakit? Hindi agad sumagot ang kaniyang ina. Sa halip ay tumingin ito sa madilim na bahagi ng silid na tila may inaalala. Sapagkat may nakabaon daw doon. Nanlamig ang pakiramdam ni Daniel. Anong nakabaon? Hindi sinabi ng lolo mo, pero sabi niya may isang bagay na hindi dapat magising. Muling sumagi sa isip ni Daniel ang mapupulang matang nakita niya. Kinagabihan, hirap na naman siyang makatulog. Malakas ang hangin sa labas at paulit-ulit ang paglangit-ngit ng lumang kahoy ng bahay. Habang nakatitig siya sa kisame, muli niyang narinig ang katok. Tok, tok, tok. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mas malapit. Parang nasa ilalim mismo ng kaniyang higaan, dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik na natutulog si Aling Cora sa kabilang bahagi ng silid. Muli niyang narinig ang tunog. Tok! 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 Huminga siya ng malalim at lumuhod sa sahig. May maliit na siwang sa pagitan ng mga kahoy. Doon siya sumilip. Sa una ay puro dilim lamang ang kaniyang nakita. Pagkatapos, unti-unting lumitaw ang dalawang gintong mata. Nanlaki ang kaniyang mata. Hindi siya makagalaw. Ang nilalang sa ibaba ay dahan-dahang lumapit sa siwang. At sa unang pagkakataon nakita ni Daniel ang mukha nito. Maliit, kulubot. Mapula ang balat na tila kulay dugo. Mahahaba ang mga kuko. At nakangisi ito habang nakatitig sa kaniya. Napahiyaw si Daniel at mabilis na umurong. Nagising si Aling Cora. Anong nangyari? May nakita ako. Mabilis na lumapit ang kaniyang ina, ngunit nang sumilip ito sa siwang, ay wala na roon ang nilalang. Tanging malamig na hangin lamang ang umaakyat mula sa ilalim. Hindi na nakatulog si Daniel buong gabi
Pagsikat ng araw ay agad siyang nagtungo sa likod ng bahay. May nakita siyang lumang pala na kinakalawang na. Naalala niya ang sinabi ng kaniyang ina. May nakabaon sa ilalim ng bahay. At bigla niyang naisip baka naroon ang sagot sa lahat. Kahit may takot sa dibdib, dahan-dahan niyang hinila ang pala patungo sa silong. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng uwak ang maririnig sa malayo. Lumuhod siya sa ilalim ng bahay at tinamaan ng malamig na hangin ang kaniyang balat. Habang papalapit siya sa gitna ng silong, ay lalo niyang naaamoy ang mabasang lupa. Pagkatapos ay may nakita siyang kakaiba. Sa gitna ng ilalim ng bahay ay may bilog na bahagi ng lupa na tila bagong hukay. Parang may laging naghahalongkat doon. Napakunot noo si Daniel. Dahan-dahan niyang itinusok ang pala sa lupa. Ngunit bago pa niya ito maibaon, nang tuluyan biglang may maliit na kamay na kulay pula ang mabilis na humawak sa dulo ng pala mula sa ilalim ng lupa. Nanigas siya. At kasunod noon ay isang paos na tinig ang bumulong mula sa kadiliman. Bawal. Mabilis na nabitiwan ni Daniel ang pala at gumapang paatras palabas ng silong. Halos mawalan siya ng hininga habang nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi maalis sa isip niya ang maliit na kamay na humawak sa pala, kulubot, mapula, at may mahahabang kukuko na tila kayang bumaon sa laman. Pagkalabas niya sa ilalim ng bahay, ay agad siyang napasandal sa poste. Mainit ang sikat ng araw, ngunit pakiramdam niya'y nilalamig siya. Anak! Napalingon siya kay Aling Cora na kararating lamang mula sa poso. Anong nangyari sa'yo? Hindi agad nakasagot si Daniel. May humawak sa pala. Namutla ang kaniyang ina. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit doon. Ma, ano ba talaga ang nasa ilalim ng bahay na to? Tahimik si Aling Cora. Ngunit sa unang pagkakataon ay nakita ni Daniel ang takot sa mukha nito. Parang may matagal itong inililihim. Kinagabihan, hindi mapakali si Daniel. Habang kumakain sila ng hapunan, ay pansin niyang paulit-ulit sumisilip sa sahig ang kaniyang ina, para bang may hinihintay. Maya-maya'y may narinig silang mahinang kalabog mula sa ilalim ng bahay. Kulog. Kasunod noon ay mahinang pagkamot sa kahoy. Napatigil si Daniel sa pagkain. Maging si Aling Cora ay nanigas. Unti-unting lumakas ang tunog. Parang may matutulis na kuko na kumakayod sa ilalim ng sahig. Ma, tumahimik ka lang, mahinang sabi nito. Ngunit maya-maya ay may narinig silang paos na tawa. Mabagal, magaspang, at hindi pangkaraniwang tunog ng tao. Napatingin si Daniel sa ilalim ng mesa. At doon niya nakita may maliit na anino na mabilis na dumaan sa ilalim ng sahig. Napaurong siya sa takot. Biglang namatay ang gasera. Binalot ng kadiliman ang buong bahay. Ma! Daniel, huwag kang gagalaw. Narinig niya ang mabilis na paghinga ng kaniyang ina sa dilim. Pagkatapos ay muling tumunog ang pagkamot.
Ngayon ay mas malapit na. Parang nasa ilalim na mismo nila. Unti-unting bumigay ang isa sa mga kahoy sa sahig. Lumuwag iyon ng bahagya. At mula sa maliit na siwang, may dahan-dahang sumilip na mapulang mata. Napaatras si Daniel. Kasunod noon ay isang maliit na kamay ang lumabas mula sa siwang. Mahahaba ang kuko. Maputik ang balat. Kasunod ang kalahati ng mukha ng nilalang. Pulang-pula ang balat nito at kulubot na parang tuyong kahoy. Ang bibig nito'y punong-puno ng matutulis na ngipin habang nakangisi ito kay Daniel. Hindi siya makasigaw. Pakiramdam niya'y nanigas ang kaniyang lalamunan. Dahan-dahang nagsalita ang nilalang. "Bakit? Kayo bumalik?" Nanlaki ang mata ni Daniel. Kilala tayo niyan." Biglang hinila ni Aling Cora si Daniel palayo sa sahig. "Huwag mo siyang kakausapin." Ngunit huli na. Mabilis na gumapang palabas ng siwang ang nilalang. Napakaliit nito, halos kasinlaki lamang ng 5 taong gulang na bata. Ngunit kakaiba ang hubog ng katawan nito. Nakabaluktot ang likod at sobrang hahaba ng mga daliri. Tumalon ito sa mesa, natapon ang pagkain sa sahig. Hindi gumagalaw si Daniel habang nakatitig sa nilalang. Ngayon niya nakita ng malinaw ang gintong mga mata nito. Eksaktong tulad ng sinabi ni Mang Isko. Pulang duwende. Ngunit mas nakapangingilabot sa lahat nakasuot ito ng lumang kwintas na kahoy na may ukit na simbolo. Parehong simbolo ng kwintas na suot ni Aling Cora. Napansin iyon ni Daniel. Biglang napatingin ang duwende kay Aling Cora at sa unang pagkakataon ay nawala ang ngisi nito. "Anak ka," paos nitong sabi. Unti-unting umatras si Aling Cora habang nanginginig. Ngunit bago pa siya makapagsalita biglang umugong ang malakas na hangin sa labas. Kumalabog ang lahat ng bintana at maya-maya ay may narinig silang malalim na tunog mula sa ilalim ng lupa. Doom. Nanlaki ang mata ng pulang duwende. Parang natakot ito. Mabilis itong lumingon sa ilalim ng bahay. Gising na siya, bulong nito. Pagkatapos ay mabilis itong tumalon pabalik sa siwang at naglaho sa dilim. Kasunod noon ay biglang tumahimik ang buong paligid. Ngunit ilang segundo pa'y nagsimulang umuga ang sahig. Mahina sa una, hanggang sa lumakas ng lumakas, at mula sa ilalim ng bahay, may kung anong malaki ang tila gustong umahon mula sa lupa. Malakas na umugong ang buong bahay habang patuloy ang pagyanig ng sahig. Nagbagsakan ang ilang lumang kagamitan at nabasag ang mga plato sa mesa. Napakapit si Daniel sa poste habang si Aling Cora na may halos mapaluhod sa takot. Mula sa ilalim ng bahay ay muling narinig ang mabigat na tunog. Doom, doom. Parang may dambuhalang bagay na pilit gumagalaw sa ilalim ng lupa. "Lumabas tayo!" sigaw ni Aling Cora. Mabilis silang tumakbo palabas ng bahay habang patuloy ang pag-uga ng paligid.
pagdating nila sa bakuran ay nakita nilang tila gumagalaw ang lupa sa ilalim mismo ng bahay. Unti-unting umaangat ang gitnang bahagi ng silong, parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Nanginginig na napaatras si Daniel. "Mama, ano yon?" Hindi agad nakasagot si Aling Cora. Nakatitig lamang ito sa bahay habang namumutla. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti ring tumigil ang pagyanig. Muling natahimik ang paligid. Ngunit nanatiling malamig ang hangin. At mula sa ilalim ng bahay ay may mabagal na pagpatak ng tubig na maririnig. Takot na takot si Daniel, ngunit mas nanaig ang kaniyang kuryosidad. "Mama," mahinang sabi niya, "ano ba talaga ang nakabaon dito?" Pumikit sandali si Aling Cora. Parang matagal na nitong kinikimkim ang lihim. Pagdilat nito ay mabigat na ang ekspresyon ng mukha niya. "Panahon na siguro para malaman mo ang totoo." Tahimik silang naupo sa ilalim ng punong mangga habang papalubog ang araw. At doon nagsimulang magsalita si Aling Cora. "Noong bata pa ako," umpisa niya, "nakatira rito ang lolo mo kasama ang kapatid niyang si Luciano." Tahimik na nakinig si Daniel. Si Luciano ay hindi ordinaryong tao. Nahumaling siya sa mga lumang ritual at paniniwala tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. "Duwende?" Tumango si Aling Cora. Naniniwala siyang may tagapagbantay raw ang lupang ito. Isang sinaunang nilalang na nagbibigay ng kayamanan kapalit ng kapayapaan. Napalunok si Daniel. Isang gabi, may nakita raw silang maliit na pulang nilalang sa ilalim ng bahay. Nasugatan iyon at halos mamatay. Yung duwende? Oo. Ayon kay Aling Cora, inalagaan umano ni Luciano ang nilalang. Binigyan niya ito ng pagkain at itinago sa silong. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting yumaman ang kanilang pamilya. Lumawak ang lupa nila, dumami ang ani, nagkaroon sila ng pera. Pero may kapalit, mahina niyang dagdag. "Anong kapalit?" "Tuwing may kinuha ang pamilya namin mula sa lupa," nanginginig na sabi ni Aling Cora, "may nawawala." Nanlamig ang pakiramdam ni Daniel. "Anong ibig mong sabihin?" "Mga hayop muna noong una. Tapos, huminto siya sandali. Mga tao na." Tahimik ang paligid. Tanging ihip lamang ng hangin ang maririnig. "Sinasabi ng lolo mo na hindi raw duwende ang tunay na nasa ilalim ng bahay." Napakunot noo si Daniel. "Kung ganon ano, tagapagbantay lang daw ang pulang duwende." Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. May mas malaking nilalang sa ilalim ng lupa. Isang matandang bagay na matagal nang nakabaon dito. Biglang naalala ni Daniel ang malalim na ugong na narinig nila kanina. Parang may dambuhalang natutulog. Bakit hindi na lang umalis ang lolo? Sinubukan nila. Napatingin si Daniel sa kaniyang ina. Pero namatay si Luciano bago sila makaalis. Paano? Tahimik na napaluha si Aling Cora. Natagpuan siyang nakabaon hanggang leeg sa ilalim ng bahay. Napalunok si Daniel. At ang pinaka nakakatakot, mahinang dagdag niya,
Nakadilat pa raw ang mga mata niya nang matagpuan. Biglang may kumaluskos sa likod nila. Mabilis silang napalingon. Sa likod ng puno ng mangga ay may maliit na aninong nakasilip. 2 gintong mata ang kumikislap sa dilim. Ang pulang duwende. Ngunit hindi ito nakangisi ngayon. Mukha itong balisa. Dahan-dahan itong lumabas mula sa dilim. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ito ng malinaw. Malapit na siyang magising. Napaatras si Daniel. Sinong magigising? Unti-unting napatingin ang duwende sa ilalim ng bahay. Pagkatapos ay muling bumaling kay Daniel. Ang kumakain. Hindi agad nakapagsalita si Daniel matapos marinig ang sinabi ng pulang duwende. Ang kumakain. Paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa kaniyang isip habang nakatitig siya sa maliit na nilalang na nasa ilalim ng puno ng mangga. Maging si Aling Cora ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong niya. Tahimik na napatingin ang duwende sa lumang bahay. Maya-maya ay dahan-dahan itong nagsalita. Matagal na siyang gutom. Malamig ang hanging dumaan sa paligid. Napayakap si Daniel sa kaniyang sarili. Anong nilalang ba talaga ang nasa ilalim ng bahay? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa likuran ng bahay, sa direksyon ng matandang balon na natatakpan na ng lumot at mga damo. Noon lamang napansin ni Daniel na tila mas malamig sa bahaging iyon ng bakuran. Doon nagsimula, bulong ng duwende. Napatingin si Aling Cora sa lumang balon. Nanlaki ang kaniyang mata. Huwag, mahina niyang sabi. Huwag mo kaming dalhin doon. Ngunit tumalikod na ang pulang duwende at nagsimulang maglakad papunta sa likod bahay. Nagkatinginan sina Daniel at Aling Cora. Kahit takot, sumunod sila. Habang papalapit sila sa balon, ay lalong bumibigat ang hangin. Parang may kung anong nakatingin mula sa dilim. Ang matandang balon ay yari sa bato at halos matabunan na ng mga damo. May bahagi itong bitak-bitak at tila napakatagal na pinabayaan. Huminto ang duwende sa tapat nito. Buksan ninyo. Napakunot noo si Daniel. Bakit? Unti-unting napatingin ang nilalang sa kanya. Para malaman ninyo ang totoo. Nag-atubili si Daniel ngunit lumapit siya sa lumang takip ng balon. Magaspang at mabigat iyon. Kasama ang kaniyang ina ay dahan-dahan nila iyong inalis. Pagkabukas isang malamig na amoy ng nabubulok na lupa ang sumingaw mula sa loob. Napaatras si Aling Cora. Ngunit si Daniel ay napasilip sa loob. Madilim. Napakalalim. Halos walang makita. May hagdan, sabi ng duwende. Tiningnan niyang mabuti ang gilid ng balon. At tama nga. May mga lumang batong tila ginawang tuntungan pababa. Hindi tayo bababa dyan, agad na sabi ni Aling Cora. Ngunit biglang may malakas na ugong na naman mula sa ilalim ng lupa. Doom! Nayanig ang paligid.
At sa pagkakataong iyon may narinig silang sigaw. Mahina, malayo, parang nanggagaling sa ilalim ng balon. Nanlaki ang mata ni Daniel. "Mama, may tao." Hindi na siya nakapag-isip pa. Mabilis niyang sinimulang bumaba sa loob ng balon. "Daniel!" sigaw ni Aling Cora, ngunit nagpatuloy siya. Habang bumababa ay lalong lumalamig ang paligid. Ang mga batong hagdan ay basa-basa at madulas, habang ang amoy ng lumang lupa ay lalong tumitindi. Maya-maya ay nakarating siya sa pinakailalim. Halos hindi siya makahinga sa sobrang dilim. "Daniel," bulong ng kaniyang ina mula sa itaas. "May nakita ako rito," sagot niya. May maliit na lagusan sa ilalim ng balon. Parang daanan papunta sa ilalim ng lupa. Napatingin siya sa pulang duwende na nakasunod pala sa kaniya. "Dito ba nakatira yon?" Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay dahan-dahan itong tumingin sa lagusan. At doon napansin ni Daniel ang mga marka sa dingding. Mahahabang gasgas, parang gawa ng dambuhalang kukuko. Nanlamig ang kaniyang pakiramdam. Habang pinapailawan niya ang daan gamit ang lumang gasera, may nakita siyang kakaiba sa dulo ng lagusan. Mga buto. Maraming buto ng hayop. At sa gitna ng mga iyon, may kalansay ng tao. Napaatras siya agad. Ngunit mas lalo siyang natigilan nang makita ang kwintas na nakasabit pa rin sa leeg ng kalansay. Parehong simbolo ng suot ng kaniyang ina. "Luciano," mahinang bulong ni Aling Cora mula sa likod. Unti-unting lumapit ang pulang duwende sa kalansay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel na tila malungkot ang mukha nito. "Hindi ko siya nailigtas," bulong nito. Biglang umugong ang lagusan. Doon. Kasunod noon ay may mabigat na tunog ng paghinga mula sa kailaliman ng tunnel. Unti-unting namatay ang apoy ng gasera. At sa dulo ng kadiliman may dahan-dahang dumilat na napakalaking mata. Nanigas si Daniel sa kaniyang kinatatayuan. Sa gitna ng makapal na kadiliman sa dulo ng lagusan, ay malinaw niyang nakita ang dambuhalang matang unti-unting nagmulat. Maputla iyon, napakalaki, at tila hindi mata ng tao. Kasunod noon ay muling narinig ang mabigat na paghinga, parang hangin na nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Napalapit si Aling Cora kay Daniel habang nanginginig. "Umalis na tayo," pabulong niyang sabi. Ngunit hindi makagalaw si Daniel. May kakaibang pakiramdam na tila hinihila siya ng kadiliman. Unti-unting gumalaw ang nilalang sa dulo ng lagusan. At kasabay noon ay narinig nila ang tunog ng pagkiskis ng napakalaking katawan sa lupa. Biglang lumuhod ang pulang duwende. "Patawad," bulong nito. Napalingon si Daniel. "Bakit ka humihingi ng tawad?" Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay tumulo ang maitim na likido mula sa gilid ng mga mata nito. Atin siyang ginising.
Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Anong bagay ba yan? Unti-unting umurong ang pulang duwende. Matagal na siyang nakakulong sa ilalim ng lupa. Noon pa man bago itinayo ang bahay. Biglang yumanig ang buong lagusan. May mga batong nalaglag mula sa kisame. Napaatras si Aling Cora. Daniel, kailangan na nating umalis. Ngunit bago sila makatakbo, isang mahabang kamay ang biglang lumabas mula sa dilim. Napahiyaw si Aling Cora. Napakalaki ng kamay na iyon. Maitim ang balat at tila nababalutan ng putik at ugat ng puno. Mahahaba ang mga kuko nitong parang matutulis na kahoy. Mabilis na umurong si Daniel habang hinihila ang kaniyang ina. Ngunit lalo pang lumabas ang nilalang mula sa kadiliman. Unti-unting lumitaw ang ulo nito. Wala itong buhok. Malalim ang mga mata at ang bibig nito'y sobrang laki na puno ng matutulis na ngipin. Napakabaho ng hanging lumabas mula rito. Parang amoy ng nabubulok na lupa at matagal ng patay na bagay. Hindi na makagalaw si Daniel sa matinding takot. Ngunit sa gitna ng lahat biglang humarang ang pulang duwende sa pagitan nila at ng halimaw. Sumigaw ito sa kakaibang wika na hindi maintindihan ni Daniel. Napahinto sandali ang dambuhalang nilalang. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Daniel ang pagbabago sa mukha nito. Parang nakikilala nito ang duwende. Ngunit ilang segundo lamang iyon. Biglang bumuka ng malaki ang bibig ng halimaw at naglabas ito ng nakabibinging sigaw. Napahawak si Daniel sa kaniyang tenga. Yumanig ang buong lagusan. Nagsimulang mabiyak ang mga dingding. Takbo, sigaw ng pulang duwende. Hindi na nagdalawang isip si Daniel. Mabilis niyang hinila si Aling Cora paakyat ng balon habang patuloy ang pagyanig sa ilalim nila. Kasunod nila ang pulang duwende. Ngunit habang paakyat sila ay biglang may humawak sa paa ni Daniel. Nanlaki ang mata niya. Mahabang daliri iyon ng halimaw. Mabilis siyang hinila pababa. Daniel! Sigaw ni Aling Cora. Napakapit siya sa batong hagdan habang pilit siyang hinihila ng nilalang. Halos matanggal ang kaniyang mga kamay sa sobrang lakas. At sa ilalim niya ay nakita niyang unti-unting umaakyat ang halimaw. Mabilis at galit na galit. Biglang tumalon ang pulang duwende sa braso ng nilalang at sinaksak ito gamit ang matulis nitong kuko. Umaling-aungaw ang napakalakas na sigaw ng halimaw. Nabitiwan si Daniel. Bilis! Sigaw ng duwende. Mabilis silang nakaakyat palabas ng balon. Pagkalabas nila ay agad na isinara ni Aling Cora ang mabigat na takip. Kasunod noon malakas na dagundong ang umaling-aungaw mula sa ilalim. Buog. Yumanig ang lupa. Halos mawalan ng balanse si Daniel. At maya-maya ay may narinig silang mabigat na pagkamot mula sa ilalim ng balon. Unti-unting umatras si Daniel habang habol ang hininga. "Mama," nanginginig niyang sabi. "Ano yon?"
Tahimik na tumingin si Aling Cora sa lumang balon. Pagkatapos ay marahan siyang napaluha. Siya ang dahilan kung bakit isinumpa ang lupaing ito. Hindi na muling nakatulog sina Daniel at Aling Cora matapos ang nangyari sa balon. Tahimik silang nakaupo sa loob ng bahay habang malakas ang ulan sa labas. Paminsan-minsan ay umuugong pa rin ang lupa na tila may dambuhalang bagay na pilit umaakyat mula sa kailaliman. Ang pulang duwende na may tahimik lamang na nakaupo sa isang sulok. Sa unang pagkakataon ay hindi na ito mukhang nakakatakot sa paningin ni Daniel. Mukha itong pagod at tila matagal nang may dinadalang pasanin. "Mama," mahinang tanong ni Daniel, "ano ba talaga ang sumpa ng lugar na to?" Napapikit si Aling Cora. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Bago pa itinayo ang bahay na ito, umpisa niya, may maliit na tribong naninirahan dito sa Santa Lucia. Tahimik na nakinig si Daniel. Ayon sa kwento ng lolo mo, may sinasamba raw silang nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa. Tinatawag nila itong Tagalupa. Nanlamig ang pakiramdam ni Daniel. Ang halimaw sa ilalim ng balon? Tumango si Aling Cora. Hindi raw iyon basta nilalang. Isa raw iyong matandang espiritong nagbabantay sa ilalim ng bundok. Kung ganon, bakit siya naging halimaw? Tahimik sandali ang kaniyang ina bago sumagot. Dahil sa kasakiman ng tao. Habang lumalalim ang gabi ay isinalaysay ni Aling Cora ang lihim na matagal nang itinatago ng kanilang pamilya. Noong unang panahon, payapa raw ang lugar. Sagana ang ani at walang nagkakasakit. Ngunit nagbago ang lahat nang may ilang taong nagtangkang hukayin ang kailaliman ng lupa upang hanapin ang nakatagong kayamanan. Isa roon, si Luciano. Naniniwala siya na may gintong nakabaon sa ilalim ng bahay, sabi ni Aling Cora. At nakita nila, hindi ginto ang nakita nila. Biglang umugong ang hangin sa labas. Napatingin silang lahat sa sahig. Tahimik muli. Ngunit ramdam pa rin nila ang mabigat na presensya sa ilalim ng lupa. Ayon sa lolo mo, pagpapatuloy ni Aling Cora, nakalaya raw ang nilalang matapos nilang sirain ang lumang selyo sa ilalim ng balon. Napakunot noo si Daniel. Selyo, tumango ang pulang duwende. Sa unang pagkakataon ay ito naman ang nagsalita. Bato na may simbolo. Biglang naalala ni Daniel ang kwintas na suot ng kaniyang ina at ni Luciano. Pareho ng ukit. Ang simbolong ito? Tanong niya. Tumango ang duwende. Protection. Natahimik si Daniel. Unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Kaya pala natakot ang duwende nang marinig ang ugong sa ilalim ng lupa. Hindi ito ang tunay na panganib, tagapagbantay lamang ito. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Daniel sa nilalang. Matagal bago ito sumagot. Dahil ako ang huling bantay, biglang may malakas na kalabog mula sa ilalim ng bahay. Boog.
napasigaw si Aling Cora. Nagbitak ang isa sa mga kahoy sa sahig, at mula sa siwang ay may maitim na likidong dahan-dahang umagos palabas. Parang putik, ngunit mas malapot, at may amoy na parang nabubulok na laman. Napaatras si Daniel. Kasunod noon ay may narinig silang mahinang bulong. Hindi malinaw. Parang maraming boses na sabay-sabay nagsasalita mula sa ilalim ng lupa. Unti-unting namatay ang apoy ng gasera. Nabalot ng kadiliman ng bahay. At sa dilim may dalawang napakalaking matang unti-unting lumitaw sa ilalim ng siwang ng sahig. Hindi na ito tulad ng mata ng pulang duwende. Mas malaki, mas madilim, at puno ng galit. Biglang nagsimulang manginig ang pulang duwende. Hindi na sapat ang selyo, nanginginig nitong sabi. Anong mangyayari kapag nakawala siya? Tanong ni Daniel. Unti-unting napatingin ang duwende sa kaniya, at sa mahinang tinig ay sinabi nito ang pinakanakakatakot na bagay na narinig ni Daniel. Kakainin niya ang buong bayan. Hindi na halos makahinga si Daniel matapos marinig ang sinabi ng pulang duwende. Kakainin niya ang buong bayan. Parang nanlamig ang buong katawan niya habang nakatitig sa malalaking matang nasa ilalim ng sahig. Unti-unting gumagalaw ang maitim na likidong umaagos mula sa siwang. At kasabay noon ay muling narinig ang mabibigat na bulong mula sa ilalim ng lupa. Parang daan-daang tinig na sabay-sabay nagsasalita sa dilim. Gutom! Napaatras si Aling Cora habang umiiyak. Hindi ito pwedeng mangyari. Biglang tumalon ang pulang duwende sa gitna ng silid at mabilis nitong inilabas ang isang maliit na bagay mula sa suot nitong basang tela. Isang lumang batong kulay abo. May ukit na kaparehong simbolo ng nasa kwintas ni Aling Cora. Selyo, sabi nito. Napakunot noo si Daniel. Makakatulong ba yan? Tumango ang duwende, ngunit tila hirap itong magsalita. Pero kulang. Kulang? 3 dati. Nanlaki ang mata ni Aling Cora. 3 selyo, bulong niya. Biglang may naalala siya. Mama? Tanong ni Daniel. May sinabi noon ng lolo mo. Nanginginig niyang sagot. 3 bato raw ang ginamit para ikulong ang tagalupa. Nasaan ang 2? Tahimik na napatingin si Aling Cora sa ilalim ng bahay. Atin, iyong nawala. Kasabay noon ay isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong bahay. Poog! Tuluyang nabiyak ang bahagi ng sahig. Napahiyaw si Daniel nang may malaking kamay na maitim ang dahan-dahang lumabas mula sa ilalim. Mahahaba ang kuko nito at nababalot ng putik at ugat. Kasunod noon ay umaling-aungaw ang mababang ungol ng halimaw. Nayanig ang mga bintana. Lumabas tayo, sigaw ni Aling Cora. Mabilis silang tumakbo palabas ng bahay habang hawak ng pulang duwende ang batong selyo. Pagdating nila sa bakuran, ay nakita nilang tila humihinga ang lupa sa ilalim ng bahay. Unti-unting lumulubog ang mga poste.
parang may dambuhalang katawan na gumagalaw sa ilalim. Sa malayo ay nagsimulang magtahulan ang mga aso sa buong baryo. Sunod-sunod, parang may paparating na malaking panganib. Nasaan ang ibang selyo? Tanong ni Daniel habang habol ang hininga. Tahimik na napatingin si Aling Cora sa lumang kamalig sa likod ng bahay. May itinago roon ng lolo mo noon. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Mabilis silang tumakbo papunta sa kamalig. Luma na iyon at halos bumigay na ang bubong. Pagpasok nila ay sinalubong sila ng makapal na alikabok at amoy ng tuyong kahoy. Mabilis na naghahanap si Aling Cora sa ilalim ng mga lumang gamit, hanggang sa may makita siyang maliit na kahong kahoy. Nanginginig niyang binuksan iyon. At sa loob may isa pang batong selyo. Nakahinga ng maluwag si Daniel. Dalawa na. Ngunit biglang nanlaki ang mata ng pulang duwende. May paparating. Kasabay noon ay may malakas na kalabog mula sa labas. Boom! Nayanig ang kamalig. Unti-unting nagbitak ang lupa sa kanilang paanan. At mula sa madilim na bahagi ng bakuran, may dahan-dahang umahon na napakalaking anino. Nanigas si Daniel. Unti-unting lumitaw ang ulo ng halimaw mula sa ilalim ng lupa. Mas malaki ito kaysa sa inaakala niya. Halos kasinlaki ng bahay. Puno ng putik ang katawan at tila nakakapit dito ang mga ugat ng puno at buto ng hayop. Dahan-dahan nitong ibinuka ang napakalaking bibig. At sa loob niyon ay nakita ni Daniel ang mga buto ng tao. Napahawak si Aling Cora sa bibig niya upang pigilan ang pagsigaw. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa lahat, nakatingin diretso sa kanila ang halimaw. Parang matagal na silang hinihintay. Biglang nagsimulang umugong ang dalawang batong selyo sa kamay ng pulang duwende. Ngunit bago pa ito makagalawisang mahabang braso ng halimaw, ang mabilis na sumugod sa kanila. At sa isang iglap na hablot nito, ang pulang duwende. Hindi! Napahiyaw si Daniel habang nakikita ang pulang duwendeng nakapulupot sa dambuhalang kamay ng halimaw. Mahigpit iyong pinisil ng nilalang habang unti-unting umaalingaw-ngaw ang mababang ungol nito sa buong bakuran. Nanginginig ang lupa sa bawat galaw ng halimaw. Ang mga puno sa paligid ay tila yumuyuko sa bigat ng presensya nito. Pakawalan mo siya, sigaw ni Daniel. Ngunit dahan-dahang lumingon sa kanya ang tagalupa. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang mabuti ang mukha ng nilalang. Wala itong ilong. Puro bitak ang maitim nitong balat. At sa loob ng malalaki nitong mata ay tila may gumagalaw na anino ng mga taong matagal nang namatay. Biglang sumigaw sa sakit ang pulang duwende. Nagsimulang magliwanag ang dalawang batong selyo sa kamay nito. Daniel, sigaw ni Aling Cora. Kunin mo ang mga bato. Hindi na nag-atubili si Daniel. Mabilis siyang tumakbo habang abala ang halimaw sa pagpisil sa duwende. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang ibinalibag ng tagalupa ang pulang duwende sa puno ng mangga.
Malakas ang pagkakabangga nito. Napadaing ang maliit na nilalang habang dumudugo ang gilid ng katawan nito. Mabilis namang nakuha ni Daniel ang 2 batong selyo na nahulog sa lupa. Mainit ang mga ito sa kaniyang palad. At habang hawak niya ang mga bato biglang, may mga larawan na pumasok sa kaniyang isip. Nakita niya ang sinaunang tribo, ang lumang ritual, at ang 3 tagapagbantay na nagsakripisyo upang ikulong ang tagalupa sa ilalim ng lupa. Kasama roon ang mga duwende. Napahawak si Daniel sa ulo niya habang bumibigat ang paghinga. Daniel, sigaw ni Aling Cora. Mabilis siyang natauhan. Unti-unti nang umaakyat palabas ng lupa ang tagalupa. Tuluyan nang bumibigay ang bahay habang lumulubog ang mga poste nito sa putik. Sa malayo ay maririnig na ang sigawan ng mga tao sa baryo. Napansin na nila ang pagyanig ng lupa. Nasaan ang huling selyo? Sigaw ni Daniel. Tahimik na napatingin ang pulang duwende sa ilalim ng bahay. Nanlaki ang mata ni Aling Cora. Hindi. Mama? Tanong ni Daniel. Napaiyak si Aling Cora. Ang huling selyo, nanginginig niyang sabi, nakabaon kasama ng lolo mo. Parang tumigil ang mundo ni Daniel. Sa ilalim ng bahay, tumango si Aling Cora. At kasabay noon ay muling umugong ang lupa. Unti-unting bumuka ang ilalim ng bahay at lumitaw ang madilim na hukay patungo sa kailaliman. Parang malaking bunganga na handang lumamon ng kahit sino. Hindi pwedeng makawala siya, mahinang sabi ng pulang duwende. Unti-unti itong tumayo kahit sugatan. Kapag sumikat ang araw, tuluyan nang mawawala ang selyo. Napatingin si Daniel sa silangan. Madilim pa ang langit ngunit unti-unti nang namumula ang dulo ng horizon. Malapit na ang umaga. Paano natin siya mapipigilan? Tanong niya. Tahimik na tumingin ang pulang duwende sa 2 batong hawak niya. 3 selyo. Pagkatapos ay tumingin ito kay Daniel at 1 buhay. Nanlamig ang pakiramdam niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang nilalang. Ngunit sa mukha nito ay nakita ni Daniel ang matinding lungkot. May kailangang maiwan sa ilalim. Biglang umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng tagalupa. Tuluyan nang bumagsak ang kalahati ng bahay habang umaahon ang napakalaki nitong katawan mula sa lupa. Nagsitakbuhan ang mga tao sa baryo. May ilan nang sumisigaw sa malayo. At sa gitna ng kaguluhan mahigpit na hinawakan ni Daniel ang 2 batong selyo habang nakatingin sa madilim na hukay sa ilalim ng kanilang tahanan. Alam niyang kailangan niyang mamili. At anumang desisyon ang gawin niya may isang taong hindi na muling makakaakyat mula sa ilalim ng lupa. Wakas.